Ito ang ating merienda ngayon, ang banana rice. Masarap yan guys. Tikman nyo rin yan kung paano gawin yung banana na hindi pa hinog. Medyo pamamaniba lang pala. At yung mahirap pang balatan, kabalat nyo, hiwain nyo ng parang fries ng potato. Saka nyo siya iprito. After nyo iprito habang mainit pa, lagyan nyo ng asin. Ang sarap-sarap niyan. Hindi kayo magkakamali sa lasa. Ako asin yung nilalagay ko kasi mas gusto ko yung lasa ng asin. Pwede nyo rin naman kung mailigay sa medyo matamis, yung saging manibalang. Pero para sa akin, mas gusto ko yung hindi pa siya manibalang. Yung talagang hilaw pa. Pa-crispy nyo, sarap ng lasa niyan. Isinishare ko lang sa inyo yung mga ginagawa ko na napakasimple lang naman niya. Hindi mo na kailangang mag-google, hindi mo na kailangang hanapin sa ibang mga tagaluto. Yung mga simpleng gawain ba na hindi mo na kailangang aralin pa. Kasi napakasimple lang niya. Katulad niyan, yung saging, babalatan mo lang, tapos hihiwain mo na parang yung sa potato fries, saka mo siya prituhin, lagyan ng asin, then voila, meron ka ng banana fries. Alam nyo guys, sa buhay kailangan madiskarte lang tayo palagi. Hindi po pwedeng lagi tayo nakaasa kung sino yung marunong magluto sa bahay natin. Kailangan marunong din tayo, lalo na sa mga kabataan ngayon. Malaking bagay yung marunong kayo magluto. Nakakatulong kayo sa mga magulang nyo kung kayo ay nasa magulang pa nakatira. At kung kayo naman ay hindi na nakatira sa magulang nyo, maaaring magamat ninyo ito sa pansarili ninyong yung mga gawain mo, alam mo na madiskarte ka. Marami kang alam gawin. Hindi ka na yung tatawag pa sa mama mo para magpatulong kung ano yung dapat gawin. Alamin nyo kung ano yung mga simple-simple na bagay na yan. Hindi mo na kailangang pag-aralan pa sa school yung mga ganyan. Ang ibig ko bagang sabihin ay dapat mayroon tayong kusa natin na gagawin yung isang bagay. Lalo na kung tayo nag-board sa sariling bahay na nabili mo, ikaw ay nangungupahan, kailangan madiskarte tayo, lalo na kapag mag-isa na tayong namumuhay, yung independence natin. Kumbaga, independent ka na sa buhay mo. Hindi ka nakadepende sa mga magulang. Very, plus factor yan sa sarili mo. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. Kaya guys, sa mga kabataan, tandaan nyo, mas mainam na mayroon kayong alam. Hindi kailangan na laging sa school natututunan. May natututunan din sa sariling experiment ba sa bahay. Ganon. Pero hindi ko sinabing huwag kayong mag-aral ha. Importante na tayo ay nag-aaral. Alam niyo naman dito sa Pinas, ang trabaho, kailangan nakatapos ka ng pag-aaral. Pag hindi ka nakatapos ng pag-aaral, nako, kahit pa sabihin madiskarte ka, ibababa ka ng kapwa natin. Grabe, naranasan ko po yan. Kaya alam ko kung ano yung sinasabi ko. Naranasan kong yung trabaho ko, mas madami akong trabaho, mas mahirap yung trabaho ko sa trabaho ko before. Pero yung sweldo ko, kakarampot, naranasan kong magsweldo ng 7,000 a month. Ganun kababa yung sweldo ko. Pero grabe, yung trabaho ko na yun, halos hindi ako natutulog doon. Ang liit lang talaga ng kita ko doon. Pero no regrets, marami naman akong natutunan doon. At naging lesson yun sa buhay ko. At maraming learnings na nangyari sa buhay ko. Yun nga lang, almost 4 years din ako doon na parang nasayang yung oras, pero 4 years na ang liit ng kinita na pwede ka sana kumita ng mas malaki. But anyway, forget the past. Ang importante yung ngayon, yung kaya mo tumayo sa sarili mo at alam mo kung sino ka at kung ano yung kakayanan mo. Bakit nga ba tayo napunta sa usapang yan? Sa ibang pagkakataon, mag-share tayo ng ganon, magkukwento tayo. Sa ngayon, eto lang naman yung pinag-uusapan natin. Fries, banana fries. Eto na, pag-usapan na natin yung lasa, kung ano yung lasa. Tikiman time na. Tikman na natin, medyo malamig na. Lutong-lutong siya. Lalo ko pa tong pinasunog-sunog ng konti. Ang lutong niya guys, fries siya na malutong, pero iba yung texture niya at iba yung lasa kasi saging nga siya. Lalo na kung yung biprituin nyo yung hindi hinog talaga, yung hilaw pa. Tapos, may sausawan kayo na mayonnaise. Kung ako, eto lang, salt lang, sapat na. Napakasarap niya guys. Try nyo din na lutuin at nang matikman nyo. Yun lang, at kung hindi ka pa nagka-follow sa akin, please follow and share. Huwag nyo rin kakalimutang magkomento kasi yun yung nagsisilbing usapan natin ng puso sa puso. Nagkukwentuhan lang tayo doon. Kaya mag-comment kayo ha. And huwag natin kakalimutan syempre yung umiti lagi para lagi tayong good vibes. Ika nga sa isang kanta ay smile even your heart is aching. So smile so that the whole world will smile with you. Sarap!